Isa sa mga nakatawag pansin sa amin ay itong tinatawag na Universal Social Pension Plan. Sir, bigyan niyo nga kami ng background. Paano ito nabuo at kamusta na ang status nito ngayon? Tama-tama po yung katanungan nyo, Katito. Pero bago ang lahat, para po sa ating mga lolo't lola, nanay at nanay na nakikinig po sa buong Pilipinas, mano po sa inyong lahat. At Katito, ang dami pong usapin patungkol sa Universal Social Pension. At yan po ay ating naririnig dito sa mga social media, sa mga radyo, at yan po ay iba't ibang kuro-kuro o kaya haka-haka po. Kaya sana po ngayong umaga ay mabigyan natin ng linaw at konting paliwanag patungkol dito po sa tinatawag na Universal Social Pension. Katito, kung ako po ay inyong papayagan, akin po ay papaliwanag. Ito pong Universal Social Pension, nagsimula po ito bilang isang panaginip ng ating mahal na Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Kasi alam niyo po, Katito, lagi pong iniisip yan ng ating mahal na Congresswoman. Ang sabi niya, sa ibang bagay daw ay tila nahuhuli ang ating bayang Pilipinas. Ngunit ang kanyang panaginip at ang kanyang layunin ay kahit man lang daw mag-number one ang Pilipinas pagdating sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. So diyan po nag-umpisa yan at 10 taon po ang nakalipas mula nung ito po ay unang ipinaglaban ng ating mahal na Congresswoman nung kanya pang unang termino at 10 taon na po ang nakalipas, Katito, nasa pangatlo na termino na po siya ngayon. Alam niyo po kasi, pag sinabi pong Universal Social Pension, marami po ang akala na ito ay batas na o ipapatupad na. Gusto ko lang po sabihin sa lahat ng ating mga nakikinig na nanay at tatay at lolo't lola para po alam niyo ang inyong karapatan. Hindi pa po siya naaaprubahan bilang isang batas. Ito po, ganito po ang paliwanag niyan. Sa kasalukuyang batas po, Katito, sa Republic Act 9994, meron pong tinatawag na social pension. At ang isinasaad po nito, ang sabi po sa provision ng 9994 ay indigent senior citizens will receive a monthly stipend of 500 pesos. At ito po ay ginawa ng 1,000 pesos. Ngunit, pag umiikot po ang ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay sa buong Pilipinas at tinatanong po, halimbawa sa isang pagpupulong kung saan meron pong mahigit 100 katao, tatanungin po sa kanila, sino ba ang tumatanggap na ng buwanang pensyon na nanggagaling sa pamahalaang nasyonal? Ito po, Katito, hindi po ito yung mga pensyon na galing po sa lokal na pamahalaan kasi meron pong kanya-kanyang pension din po or tulong or ayuda nang gagaling po sa mga lokal na pamahalaan. Pero ito po yung tinatawag na galing sa nasyonal na pamahalaan. So pag ito po ay natanong, siguro sa isang kwarto po na mahigit 100 katao, ang nagtataas lang ng kamay kadalasan ay 3, 4, kung minsan wala pa. At yan ang sa kadahilanan, Katito, dahil kasi po sa kasalukuyang batas natin ay ang binibigyan lang po ng social pension ay ang ating mga indigent senior citizens na bumibilang lang po ng 4 na milyon sa buong Pilipinas. Pero ngayon po, kung tatanungin nyo, ang numero na po ng ating mga senior citizens sa buong Pilipinas ay nasa more than 12 million na po, Katito. Kaya po siguro, ang itsura niyan ganito. Para po papaliwanag ko, para po madali maintindihan ng ating mga tagapakinig. Kung halimbawa po,
ay bukas ay iyong kaarawan o iyong birthday at ikaw ay magse-celebrate ng iyong birthday at ikaw ay naghanda ng isang bandihadong pansit at ikaw ay nag-imbita ng 10 bisita, mga kaibigan mo, kumare mo, o mga kumpare mo, at yan po, pagdating na ng iyong kaarawan kinabukasan, nagulat ka dahil ang dumating na bisita ay mahigit 50 katao. So, ang katanungan po dyan, kakasya po ba yung isang bandihadong pansit para sa 50 katao? Ganyan po ang itsura ng ating Universal Social Pension. Ang pondo po na nakalaan para dito sa kasalukuyang batas ay para lang po sa 4 million na indigent seniors. So naghihintay po ngayon ang 8 million pa na senior citizen. Kaya po dito, dahil dito, nagpasya po ang ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List na maghain ng isang panukala na tinatawag na Universal Social Pension. Kung saan po kapag ito ay naaprubahan at naging ganap na batas, lahat po ng umiidad 60 years old pataas. Kasi po sa ating batas ka, Tito, pag sinabi mo pong 60 years old, ay kinikilala ka na bilang senior citizen ng Pilipinas. Kaya po ito ay ganap na batas na po. Pag ikaw ay umidad ng 60 years old, wala na pong pili-pili, wala na pong lista-lista yan. Kung hindi, lahat po ng senior citizen sa buong Pilipinas ay makakatanggap na ng buwanang pensyon na 1,000. Kasi po napalitan lang ang inapalitan na salita doon po sa provision ng Republic Act 9994 is instead na indigent senior citizen, ginawa na pong all senior citizen will receive a monthly stipend of 1,000 pesos. Ngayon po, Katito, ang pangalawang katanungan ko siguro, kasi karamihan nagre-reklamo ay sabi nila, bakit yung mga SSS pensioners at GSIS pensioners ay hindi daw nakakatanggap ng buwanang pensyon? Kaya yan po ay kasama sa ating panukala at pinaglalaban ng ating mahal na Congresswoman. Kasi ang sabi niya po ay bakit daw po hindi isasama ang mga pensioners ng SSS at GSIS samantalang po, yan naman daw pong kanilang pensyon ay kanilang pinaghirapan at kanila pong hinulugan, binawas sa kanilang mga sweldo nung sila po ay nagtatrabaho pa. Kaya hindi po ito bigay ng gobyerno kung hindi po pinaghirapan po nila ito. Kaya dapat po dito po sa ating ipinanukalang batas ay pag ito po ay naaprubahan, kasali na rin po ang mga GSIS at GSIS at SSS pensioners na mabibigyan po ng buwanang pensyon mula po sa gobyerno pamahalang nasyonal. Well, Chairman, may message dito sa personal number ko. Sabi niya, maganda ang program, pero hanggang sa ngayon hindi pa lahat ng mga nag-60 ay tinanggap or accredited members ng senior citizen. Ano bang take nyo dito? Yes po. Dahil nga yan po yung sinasabi natin ay dahil nga po hindi pa po ito ganap na batas. At siguro po bago po natin sagutin yan, Katito, gusto ko lang po ipaliwanag at ipaalam ang status po ngayon ng batas. Ito po, Katito, actually, sa 10 taon po na pakikipaglaban ng ating mahal na Congresswoman, nung pong nakaraang Kongreso, 19th Congress po, nung May 23, 2024, ay ito po ay naaprubahan sa third and final reading dito po sa House of Representatives. Kasi po,
Katito, konting oras lang po para magbigay ng konting kaalaman sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Ganito po ang proseso ng paghahain ng isang panukala. Yan po ay na-file dito po sa ating House of Representatives. Ito po ay dumadaan sa level ng komite kung saan po na ito ay pinag-uusapan, may palitan po ng mga kuro-kuro at kanya-kanyang opinion po yan. At dahil po sa ating House of Representatives o dito po sa mababang kapulungan, meron po tayong almost 316 congressmen. At yan po ay pag nagkaroon ng mga deliberasyon at debate, syempre po dumadaan po sa masusing pag-aaral yan. At ang isang batas, ang isang bill na mula sa House of Representatives na tinatawag na House Bill, dadaan po yan sa 3 pandinig sa plenaryo. At pag ito po ay naaprubahan na sa third and final reading sa plenaryo, ito po ay aakyat na sa Senado or meron pong counterpart bill sa Senado na tinatawag naman pong SB or Senate Bill. At ito rin po ay dadaan sa parehong proseso na pagdidebatehan, deliberasyon po sa komite at dadaan ulit sa plenaryo hanggang sa 3 pandinig. At pag ito na po ay naaprubahan sa Senado, ito na po ay aakyat sa ating mahal na Pangulo. Sa kasalukuyan po, ang ating Pangulo po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung sakali po na ito po ay papasa sa Senado, ito pong termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay merong 3 option ang executive dito. Meron po yung kanyang pipirmahan ang ito pong panukala at ito po ay magiging ganap na batas na. Meron din naman po yung pangalawa na kanyang i-exercise ang kanyang veto power kung saan hindi po maaprubahan ito at yung sa pangatlong option po ay yung hindi niya po actionan ng sa loob ng 30 days at ito po ang sinasabing it will lapse into law. So ganyan po kasalimuot at katagal minsan ang proseso ng isang batas. Kaya nga po, babalik ako sa Universal Social Pension, nung pong 19th Congress, if I'm not mistaken, May 23, 2024, ito po ay napaaprubahan ng ating mahal na Congresswoman, Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, on third and final reading po sa plenaryo. At ito po ay umakyat na sa Senado. Kaya po siguro tinulang po tayo ng oras dahil dun sa natitirang 8 buwan nung kongreso na yon ay hindi na po ito natalakay at hindi na po natapos. So nung nagtapos po at nagsarado po ang 19th Congress, ay ito po ay bumalik sa House of Representatives. Kaya po, nung nabigyan uli ng pagkakataon na maglingkod ang ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, ang una po niyang ginawa, ang kanya pong priority bill ay rinifile ulit itong 20th Congress, ang Universal Social Pension. At dahil po siyang kasalukuyang chairperson ng Committee on Senior Citizens, agad-agad pong pumasa ito sa komite at ngayon po ay nasa committee na ng appropriations kung saan po hinahanapan uli siya ng sapat na pondo. So yan po ang kasalukuyang status nito. Katito, ipapaalala ko lang po sa lahat ng ating mga nanay at tatay, lolo at lola, na hindi pa po ito ganap na batas. Gusto ko po linawin yan sa kadahilan ng ang dami po natin napapanood sa social media na sinasabi, nandito na Universal Social Pension, kaya po nangyayari, minsan nasisisi naman po ang ating mga lokal na pamahalaan. Kasi sinasabi nila, may Universal Social Pension na hindi kami nakakatanggap at minsan sinisisi ang ating mga kapitan, sinisisi ang ating mga lokal na pamahalaan. Pero po para sa kalinawan po niyan at pagpapaliwanag sa lahat,
Hindi po kasalanan ng ating mga lokal na pamahalaan dahil hindi pa po ito ganap na batas. Ito po ay isa pa lang pong panukala. Pero po sa kasama po ang pagdarasal natin dito, Katito, at ng ating lahat ng 12 million na senior citizens sa buong Pilipinas, ay umaasa po kami na sana po itong taon na ito ay maaprubahan na po ang ating universal social pension.